Andito ako sa may Isla Corgis Cafe sa Siargao. So, iiwan natin yung ating chinelas dyan. Okay, guys. Ang song! Ay! Oo, nagmumungad sa ako. Tumulungan sa... Hi mga mama, welcome back to my channel. So today's video, tayo ay mag-hostel tour. And at sa likod ko yung aking hostel kung saan ako nag-stay dito sa Siargao. Marami nagre-request nyo ito mag-hostel ako, kung magkano per day ko, kung anong amenities meron dito sa Siargao na pinag-i-stay ako sa hostel. Ang pinag-i-stayan ko dito, ang pangalan niya is Bajala Hostel, pero ang tawag talaga sa kanya Bahala Hostel. Pero yung mga tricycle driver dito, ang tawag nila dito Bajala. Pag tumasakay ako ng trike, sabi ko, sa may Bahala Hostel po. So sabi nila, hindi doon nila alam. So sinasabi ko Bajala. Sabi niya, doon. Yun, alam na nila. Ito ay located sa Malinaw. Actually, malayo siya onte sa, sa General Luna. Pero worth it na rin naman, lalo na pag marunong kayo magmotor. Okay siya, pero dahil sa akin hindi ako marunong magmotor, ang nangyayari, napapamahal ako sa trek. Pero okay na yun kasi pasok naman siya sa budget ko. Pero kung marunong kayo magmotor, mas okay kasi nagpaparent sila dito ng mga motor. Later na pag nag-hotel house tour tayo, pagpasensya nyo na yung mukha ko kasi ang lakas ng hangin, nasisira yung hair ko. Yung mga ibang clips dito, for sure, ko na yan, i-voice over ko na lang kasi nga, yung nakakaya naman, diba, ayoko naman i-invade yung mga oras nila kasi iba dyan, sa pool, meron mga nagpapahinga, ganyan. So, ayoko mag-vlog-vlog, nakakaya. Tsaka ako lang mag-isa, parang siping may sira ko sa utak. Imamontage ko na lang yung place and then, i-voice over ko na lang siya kapag ine-edit ko siya. Pero ayan, by the way, di pa pala ako nakakaligo. Kaya ang dry ng buhok natin ngayon. Andito ako sa may beachfront ng Bajala Hostel. And ito yung view niya. Maganda dito. Dito yung magandang place kapag gusto magmuni-muni, kapag wala kang ganap, gusto mong mag-relax. Maganda yung view dito. Tara na, hawakan na natin yung camera. And for sure, ibang clips ko dito is naka-voice over. So, wala na kayong magagawa. Basta ang mahalaga, mapakita ko sa inyo yung hostel kung saan ako nag-i-stay. Ito yung view ng beachfront. Ayan. Tapos, meron sila dyan pinapa-arkela na ganyan. Pero dahil di ako marunong, di ko nagagamit yan. And dito, ayan yung front natin, kung saan tayo nagmumuni-muni lagi. Ayan. Lakad-lakad tayo. Lakad-lakad. And ayan, makikita nyo dyan yung ating hostel. Ayan yung hostel kung saan ako nag-i-stay. Ito yung itsura ng road here. Ayan. Ayan yung itsura ng road. Ang ganda, diba? And meron din silang pinapa-arkelang motor. 350 ata yan per day, not sure. And then meron ding bike. Yung bike naman is libre lang. Kaya ang bongga, pero hindi ko siya nagagamit kasi mataas siya. Meron din silang pinapa-arkelang sasakyan. Parang tok-tok ata ang tawag dyan, pero not sure kung para saan talaga yan. So, dyan naman yung reception area. And sa taas, yung kanilang Indian restaurant. Nakaakyat na ako dito. Tapos, dito ko rin kinikream yung aking free drink. Nagbebenta rin sila ng coffee. Pero, yung coffee nila is hanggang 3 PM lang. So, kapag nagkakape ako minsan ng gabi na, wala na. Ako pa naman nagkakape ako every night. So, ito yung view. Maganda naman dito. Pero hindi ako madalas tumambay dito kasi wala rin masyado tumatambay. Tahimik. And every night may nagpapatugtog na DJ. Naririnig ko every time na umuwi ako. Lakad-lakad tayo. Lakad-lakad. Ito naman yung way papunta sa aking room dito sa Bahala. Room 11 ako. And so far naman, yung mga nakasama ko dito sa hostel is mababait naman sila. Ayan. Since ako lang mag-isa dito sa room, magbablog tayo. Dapat ang gagawin ko ngayon is hindi ako sasalita, iba-voice over ko lang kasi baka may tao pero wala namang tao ngayon. Yung iba is nandyan sa pool area. So, habang wala sila, sulitin ko to. Ayan, ito yung room ko saan ako nag-i-stay. Nandito ako sa taas nakapwesto. Ayan.
And then yung tuwalya ko, dyan ko siya nilalagay. And ito yung overview. Lahat ng room. Meron ditong, ilang room? 1, 2, 3, 4. Merong 6 bed. Tapos merong bintana. Ayan. Meron ditong fire extinguisher in case na merong mangyari. Which is good, di ba, bongga? Tapos nandiyan yung maleta ko. Ito yung sampayan ng mga gamit. Ito yung gamit ko lang andito sa pwesto na to. And yung wallet ko nandiyan kasi wala naman nagnanakaw dito. And merong basurahan. Ayan, tas may room rules dito. Ayan yung rules ng room. Ayan, kayo na bahala magbasa dyan. Ito yung aking locker. Ayan, dyan nakalagay iba kong gamit. Tapos yung iba naman nasa may maleta. Pero karamihan ng gamit ko is nandiyan. And merong aircon. And ayan yung higaan ko. Mamaya ko na ipapakita sa inyo yan. Punta muna tayo sa CR. Ayan yung CR. Oh, wala naman tao siguro. Ayan. Sa atin yung ilaw. Ayan. Ito yung view sa CR. Ayan. Dito ako nagsasalamin. Perfect lang. Fresh lang. And ang boga kasi may blower. Yung pagpunta ko dito, ayun yung iniisip ko. May blower ba? Or wala? Magdadala pa ako ng blower. Pero ang bongga kasi may blower. Dito ako nagtututbrush. And merong hand soap. And ayun yung ibang gamit dito sa hostel. Meron dito sampay ng mga basang damit. Pero dito ako nagsasampay dyan kasi nakakahiya. Pero kasi minsan, puno, magkasampay pa ba ako dyan? Siyempre hindi na. Merong sampayan sa labas. Dito yung room kung saan naglalabas ka ng sama ng loob. Ayan. Malinis dito kasi every morning nililinis nila yan. And lagi silang nire-refilan yung ating tissue. Ayan. Tapos yung bidet gumagana kaya 10 out of 10. Meron ding basurahan para sa mga tissue paper. And ilalak na natin siya. Ayan naman yung meron sa ating room. And dito naman is yung shower room. Ayan, meron din nakalagay na chururut-chururut. Kaya na bahala magbasa. Ayan yung shower room. Ayan. Merong hand soap. Ay, shower gel pala. Shower and chururut, bintana. Ang hindi ko lang gusto dito sa room na to is yung shower. Kasi mahina siya. Parang hindi siya nakakabasa talaga ng buong katawan. Parang hindi ko bet yung paglabas ng tubig kasi parang konti lang. Parang hindi ko siya trip. So, itry natin. Tignan nyo. Ganyan lang siya. Ay! Saan? Ay, sa lumabas. Alo! Ayan. Ganyan lang yung eksena ng niya. Ang unti. Tas paggabi pa, minsan wala. Namamatay-matay siya. Kaya minsan, imbis na maligo ako, minsan nagmahatbat na lang ako. Kasi parang pag naliligo ako, hindi naman na bobonggang linis yung aking hair. So, ayun lang naman yung eksena sa room na to. Pero so far, i-rate ko siya, let's say 8 over 10. Kasi doon na talaga ako nagkakaproblema sa may shower. And super okay naman kasi may mga time kapag nag-CR ako, may pumapasok, okay lang. Minsan may tao sa CR, may tao dito, pumapasok ako. Dead man lang naman sila kasi alam naman nilang hostel to. And dead man lang naman kasi mababait naman yung mga kasama kasi puro girl. Tingnan natin yung ilaw. Ito yung naging room ko this past few days na nag-i-stay ako dito. So, ayun lang naman yung eksena dito. So, pumunta tayo sa ating room. So, lagi kong iniiwan yung sleepers ko here. And tara na, umakita tayo sa ating room kung saan ako nag-i-stay. Yan, lakad-lakad. Ang cute niya kasi may hagdanan. Ang cute lang. So, ito yung room ko. Ayan. Ito yung nagdi-divide sa amin para kahit paano magkaroon ka ng privacy. So, yun yung higaan ko. Ay, nag-alarm. O, diba? 2:00. Ayan. Ang bongga kasi may sabitan dyan kung iniiwan yung gamit ko. Diyan ako sinasabit. And ito yung isa mga favorite spot ko dito sa Siargao. Etong ilaw na to. Ang kitig na mo. Look. O, diba? Lumiliwanag siya. Pag may mga time na gusto kong magkaroon ng ilaw, ayan, binubuksan ko siya. Kasi dito kapag 9 PM na, pinapatay ng ilaw lahat. So, pagkapasok ako ng room, nagka-flashlight na lang ako, tapos papuntang CR. Pero pag andito ako sa higaan ko, may ilaw naman, binubuksan ko na lang din siya. Dito sa room ko, merong saksakan. Ayun, dyan ko nilalagay yung aking salamin. Say hi to my vlog, aking laptop. Tapos, ang
aking, ano ba to? Tumbler, ano yan, libre yan. Pero ibabalik yan ha, after ng pag-i-stay mo dito. Yan, tas meron ditong lock. Ayan, meron ditong lagay ng gamit mo. Pero hindi ko na ipapakita kasi iba dyan, importante na hindi pwedeng ipakita sa vlog. And yung susi. Ayan, ang baga sa susi na to kasi every night meron kang pre-drink. Ayan, yung pre-drink. Ang bongga na ito. Tapos, ito yung susi sa kwarto at ito yung susi sa locker. Yes, meron ditong locker. Kaya ang bongga kasi doon nakalagay yung, ano bang tawag dito, yung mga plato. May sarili kasi kami plato dito. Kutsara, tinidor, mga utensil. Yung mga normal lang naman ginagamit. So, okay naman na ako sa room na ito. Malamig naman siya. Pero yung aircon, pinapatay yan. Pero nagulat ako bakit nakabukas. Siguro kasi may ibang room dito na merong bed space dito na free. So, for sure, mamaya, may bagong titira dyan. And yun lang. Ang nakalungkot lang dito kasi yung, sinasabi ko kasi yung friend ko, dito siya nakatira sa taas. Tapos, umalis na siya. Ay, nakalungkot. Parang, hindi man lang ako nakapag-goodbye sa kanya, nakapag-thank you. Kasi ang bait-bait niya sa akin. Tapos, wala na siya. Gising ko nakaraan, hala, may bago nang lumipat. Tapos, wala na talaga siya. Pero ganun pa man, ganun talaga yung excited sa hostel. Yun yung nakalungkot, kaya dapat hindi ka ma-attach sa mga nakakasama mo dito. And by the way, yung name niyang Alvin is always kung remember dito. Siya yung isa sa mga best hostel roommate na nakasama ko so far. Kasi syempre first time ko pa lang. So, siya yung isa sa mga pinakamabait na hostel na kasama ko sa room. And, ayan, palabas na tayo. Then, nandito nakalagay yung mga chururot, basta yun na hindi ko makatawag dyan. Dito ko nilalagay yung iba kong gamit kasi yung mga panggamit ko sa CR, andyan nakalagay. Yung friend ko na nakatira here, sobrang bait pero wala siya. Ewan ko kung saan siya nagpunta. Siya yung nakasama ko nakaraan. Let's go sa labas. Paglabas mo ng room, ay ganyang eksena. Ayan yon. Dito ako natambay minsan. Tapos dito, kapag nanonood ako ng movie, doon ako napipwesto. Ayan, may mga apang mag-voice over na tayo. So, paglabas ng room, merong pool area. Isang beses pala ako nakapag-swimming dyan kasi ang lalim ng pool na yan. So, dito na ako tumatambay dyan sa may mga upuan. And ito yung way papunta sa labas kung saan lagi akong sinusunod ni tatay. Papunta sa General Luna. So, lakad-lakad tayo ulit. Ito naman yung room papunta sa cinema room at sa kitchen. Since walang tao, ayan yung ating locker room. Dito rin yung kitchen area. Andito yung locker ko. Ayan, 111. Diyan nakalagay yung gamit ko. And then, merong lamesa over here. May nag-iwan pa ng baso. Kung kanino man yung thank you na lang. And ito yung kitchen area. Ayan. Merong dalawang lutuan. May fire extinguisher. Ayan, may sink kung saan pwede ka maghugas. Gamit na gamit ko to kasi yung mga ginagamit ko ngayon sila yung nahuhugasan. Then, ayan, may favorite spot kasi meron silang microwave. Nag-init ako dyan lagi pag may leftover akong food. And ito yung ref na kung saan pwede kang mag-iwan ng pagkain. Ayan, dyan nakaiwan naman. Dami nilang iniiwan na pagkain, no. Basta lalagyan mo lang siya ng name, katulad nun. Ayan. Wait, focus. Ayan, no, may name siya. Tapos, pa ba ibang name? Para makita nyo. Ayan, ayan, may name, oh. Yan, syempre di mo kunin yan. Tapos, ayan, ito yung freezer. Tingnan ko may nakalaman. Ayan, mayroong tubig. Ayan, churrot. Pero di ko alam kung ano yan. Syempre, di sa atin yan, kaya natin gagamitin. Ang bangga sa hostel na to kasi may gentong space. Kasi yung may friend ako na dito sa Siargao, walang gento. Hindi ko alam kung bakit wala. Pero hostel siya, walang ganito. Hindi ko alam kung saan siya nakalokay. Pero naloloka. Pero wait lang, ibubuksan ko yung locker ko para makita nyo kung ano meron sa loob. Wala namang importante sa locker na to. Sadyang nakalagay lang yung aking, tawag nito, yung aking, ang hirap yung buksan, wait lang. Ayan. So, ayan yung nakalagay sa locker ko. Ayan, yung aking baso, aking plato, kutsara, tapos mangkok, ganyan lang. Yan lang, wala namang special. Hindi ako naglalagay ng pagkain dyan kasi wala naman ako mga nilalagay minsan. And tara, dumako na tayo sa cinema room. Ayan yung cinema room. Ayan. Meron silang cinema room hour. 6 AM to 1 AM only. Then, tara, pasok na tayo. Ayan. Ito yung cinema room. Wait lang, baka... Ayan. Meron ditong laptop. Ayan. Ay, laptop computer. Saan pwede ka mag-work kung anong gusto mong gawin. And
Ayan, ito yung overview here. Ayan, ang bongga dito kasi may aircon. Di ba sinabi ko naman sa inyo sa akin last vlog. Ayan, may aircon. Gila ko pinubuksan yan. Tapos, TV. Ayan. Tapos, may mga couch over here. Ayan. Dito sa cinema room, lagi ako nakatambay dito kasi pag mainit na sa room, dito na ako tumatambay. Kasi nga, ang init, ganyan. And every night, may mga times na hinihiram ko yung remote para makanood ng movie. Ang gagawin mo lang is mag-iwan ka ng ID and after nun ipapailan sa yung remote, then pwede ka lang manood. Tapos ang gagawin mo lang mag-iwan ka lang ng ID. Yun lang. And dito pala may deposit na 1,000 kasi para sa mga gamit, baka may mawala ka, ganyan. Doon nila ibabawas. Pero kapag wala namang nawala, yung 1,000 mo is ibabalik. Like neto, pag nawala mo tong susi, di parang may bayad siya, doon na lang ibabawas sa 1,000 na deposit mo. So maganda na rin yung may ganun para at least 'di ba yung mga ibang pupunta dito para mag-hostel is maingatan yung mga panggamit like yung mga tumbler, 'di ba may pring tumbler, tapos yung mga ano pa ba yung mga baso, yung mga ganyan para maingatan din nila. Meron din silang mga pag-games dito, mag-iwan ka lang ng ID para mahiram mo siya. Then ayan, ito yung eksena. Kindly leave an ID with the front office in exchange for the remote control. Thank you. Ayan yung overview dito sa pool area. Di ba? Ang ganda. Tapos ang lalim nga lang. Tapos pwede ka dyan tumambay every night. Ayan. Dyan, bongga. And bago ko makalimutan, ayan, meron ditong sampayan ko saan pwede mo iwan yung mga gamit mo. Pwede mong isampay yung mga basa mong damit. Ayan. Dyan sila nagsasampay. Ayan, ang cute na. Tignan mo, look. Ang cute. I'm beautiful. Yes. Where are you going? Pinaka-boarding. Okay. Take care. So, finally, nagawa ko na din yung gusto kong gawin na hostel tour. And by the way, nakita ko tong hostel na to sa TikTok. Kasi nagsisearch ako ng hostel kung saan pwede mag-stay. Nag-decide ako mag-hostel kasi mas gusto ko yung makatipid. Pero, ang di ko lang nabetan, ang hirap mag-vlog kasi syempre, kailangan mo rin i-considerate yung mga ibang taong nag-i-stay dito. Syempre, bawal kang maingay. Syempre, itong hostel naman na to, ang nangyayari dito, pupunta lang sila dito para pag matutulog na. Syempre, ayaw ko naman mag-ingay ng mga madaling araw, magsalita, mag-vlog. Syempre, nagpapahinga sila. Pero ganitong oras, na mga araw, wala sila. Kasi lahat sila nasa galaan na. May kanya-kanya na silang eksena, tapos babalik sila dito kinagabihan, pagod, yung iba lasing, tapos gagawin para matulog na lang, tapos kinaumaga, mga alas 7 ng umaga, alas 11 ng umaga, gigising ulit para lumampa, ganun. Ay, hindi yung ginagawa ko minsan, pero hindi lagi, kasi hindi naman ako yung katulad nila na, na foreigner na ang mahal na pamasahe papunta dito. Syempre sulitin talaga nila. Ako naman anytime pwede akong bumalik dito sa Siargao, 'di ba? Nakakalungkot lang dito sa hostel is yun nga yung pag may naging friend ka tapos kinabukasan magulat ka wala na siya kasi umalis na yung iba, lumipat na ng ibang hostel. Ayun lang, pero syempre, ganun talaga ang buhay. Merong darating, merong aalis, chururot. Kung i-rate ko tong hostel na to, 10 is the highest, 1 is the lowest. Siguro i-rate ko siya ng 9/10. Kasi mababait yung mga staff, super bait nila, super accommodating, super sweet. Tapos 100% akong sure na safe, na secured. Kasi every night, may mga nag-iikot-ikot itong gwardiya. Alam mo yun, kahit nasa labas ako nakatambay, nag-cellphone, di ako natatakot na baka biglang may manakit sa akin. Ganyan, wala naman kasi laging may nakatambay na mga gwardiya dito. And gumagana yung mga CCTV, especially sa mga cinema room, sa may kitchen area, tapos sa may labas mismo may CCTV kaya I feel secured anytime. Siguro kaya hindi siya naging perfect 10 siya sa akin kasi yung concern ko yung sa CR tapos minsan nawawalan pa ng kuryente pero bumabalik naman in 10 seconds. Wala pang less than a minute bumabalik agad yung kuryente. Then yung problem ko din yung wifi. Minsan kasi yung wifi mahina, minsan malakas siya pag madaling araw kasi konti na lang yung gumagamit. Kapag mga ganitong oras, ang tagal ng uploading ko niyan. Umabot ako ng 3 hours, kaya ginagawa ko, lumalabas na lang ako, tapos doon na lang ako nag-upload. Then, bongga, okay naman dito kasi may pre-bike. Kaso di ako mag-bike kaya nababaliwala lang siya. Pero for sure, kung babalik man ako sa Siargao, definitely, baka dito ulit ako mag-stay sa Bajala. Pero,
aaralin ko ng magmotor kasi grabe rin talaga ang gastos ko kapag nagmomotor kasi ay nagtatry kasi try ko 150, 100, balikan 300, depende pa yun kasi minsan babalik ako dito, aalis ulit ako, babalik ako, aalis ako. So, alam mo yun, napapagastos ako sa pamasahe. Kaya pag magsasargaw kayo, make sure na marunong kayo magmotor. Ayun talaga, para mas malis kayo sa gastos, mas makatipid kayo. And so far naman sa pagiging solo traveler ko dito sa Siargao, I can say na nag-enjoy naman ako kasi nagkaroon ako ng time for myself, nakapag-meditate ako, nakapag-unwind ako, pero alam mo yon, there's something missing. Yung mga friend ko, namimiss ko sila kasi iniisip ko minsan kapag feel ko andito yun sila Aye, sila Limuel, sila GM, sila Andrew, sila Jessica, Bebang, Jeko, Balong, pinupleto ko na kasi baka sabihin nyo, ba't di mo binagit yan sila, ba? Issue, wala akong issue. Alam mo yun, iniisip ko pag magkakasama kami dito, feel ko masaya, iba talaga yung saya, and may mga times kasi na para pag ako lang mag-isa, na-enjoy ko naman siya, 100% na-enjoy ko siya. Sadyang may mga time lang na nalulungkot ako kasi parang, wala, ako lang mag-isa, bakit hindi ko sila kasama? Ayun. And by the way, si Madam Ivan din, baka mag-i-issue yun. At si Madam Ellie ha. Nalulungkot lang ako kasi, ako lang mag-isa dito. Gusto ko sila kasama para mas mag-enjoy ako. Kasi, nag-enjoy naman ako dito na ako lang mag-isa. Pero mas ibig enjoyment kapag kasama ko yung mga bayot. Kasi, masaya sila kasama. Pero, alam mo yun, may mga times din talaga na parang kailangan mo rin na matuto kang pasayin yung sarili mong mag-isa. Pero, iba pa rin talaga yung saya kapag may kasama ka. And thankful ako kasi may mga naging friend ako dito sa Siargao, especially dito sa Wajala, na naging close friend ko din sila. Pero iba talaga yung pakiramdam kapag mga kasama mo is yung mga bayot, yung mga BNT. Kaya ayun lang yung experience ko dito sa hostel na pinag-stayan ko. Okay naman siya. Sadyang may mga something missing na din talaga, which is yung mga friend ko. And I hope na sana po bumalik ako dito sa Siargao. Kasama ko na sila. And looking forward pa rin naman ako mag-travel alone. Kasi, syempre gusto ko rin mag-travel na mag-isa para, alam mo yun, parang ma-discover ko kung ano ba talagang purpose ko sa life. Kasi minsan, at my age 25, parang dito kasi dumarating yung crisis na parang mapapaisip mo na, di ba na mabating ilaw? Ito yung crisis na parang mapapaisip ka na ano ba ang gusto mo gawin sa life mo? At etong era kasi na to, mas top priority ko talaga is yung self ko, yung happiness ko, mag-enjoy ako kasi hindi ko alam kung hanggang kailan lang ako. So, alam mo yun, habang nabubuhay ako, gusto ko ma-experience yung mga ganitong bagay na gusto kong ma-experience before pa. And ngayon na-experience ko siya, happy ako kasi, alam mo yun, nagagawa ko siya and napupulfill ko yung dreams ko nung bata ako. So, ayun lang mga mama, update ko na lang kayo sa magiging next ganap natin here sa Siargao. And by the way mga mama, gusto ko lang sabihin na hindi lahat ng mga nangyayari sa akin sa Siargao is binablog ko. Syempre, gusto ko rin magkaroon ng time with myself na ayaw kong maghawak ng camera para lang mag-vlog, magsalita. Kasi minsan, mas ma-enjoy ko yung moment kapag wala kang hawak ang camera. Parang nag-enjoy ka lang na hindi ka vlogger, na isa kang turista, isa kang nagba-vacation lang dito sa Siargao. Alam mo yun? Kaya yung mga nangyayari sa akin sa Siargao, hindi lahat yan na iba-vlog ko. Kaya pagpasasyahan nyo na, kapag may free time naman ako, kapag trip kong maghawak ng vlog at magsalita, bina-vlog ko naman yan. Pero may mga times lang talaga na hindi ko siya bina-vlog kasi mas top priority ko ang mag-enjoy at maging masaya. So, yun lang mga mama, I hope naintindihan nyo yun. May mga napupuntahan kasi akong lugar dito sa Siargao na hindi ko na nava-vlog, na gusto nyong ma-vlog ko, pero sadyang hindi lang talaga. Pagpasensya nyo na, sorry. First time ko lang mag-travel alone, kaya nangangapa-ngapa pa ako. Pero ganun pa man, thank you so much for watching mga mama, and I'll see you on my next vlog. Bye!